Duterte! To celebrate Christmas and Naustos first anniversary, we're offering 300 Samsung vacuum. Magandang hapon ho sa inyong lahat. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Pero nagkatingin ako sa inyo. Dapat magkita-kita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga pumunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganon rin ako noon. Almost 3 years sa labas ako nagtatrabaho. Well, nagtitraining para pag sa connection ko sa pagka-abogado. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap. Magkikilig ako, OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it could take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities na trabaho para sa lahat, then I said, pipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have nakaharap ko kayo. Tanggapin na lang natin kung ano ang nasa balat natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon dito
makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng kayong lahat ng mga dalaga pa, ilan ba kayo? Matagal pa naman ako dito, 1 buwan pa. Pagkasalan ko kayong lahat para lumigaya kayo at magkaroon ako ng maraming pera. You know, hindi lang ito sabihin ninyo, hindi ako nagbubula ha. Yung mga taga rito na tumanda na nung nakilala yung pamilya mo. Yung matanda na, yung may karanasan sa Davao noon, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kaming walang ama. Kasi abogado siya, maano pa naman ang Pilipinas noon, ang hanap buhay nasa siyudad talaga. Ang abogado walang silbi dyan pag sa barangay. So, ganon na-experience namin ako, na ang tatay ko iniwan kami sa lolo pati lola ko at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Ganon, sa labas ng probinsya. So, damang-dama ko talaga yung buhay ninyo. Huwag na yung kalungkutan, huwag na yung, kasi that's reality. Ginusto man natin sa hindi, kailangan talaga maghanap buhay. So, huwag na masyado yung mga sentimental na ano. Basta dito, punta tayo dito, nagtrabaho. At nandito kami, pinsan, napasyal ako, kasama ko ang anak ko. Saan ba si... May anak pa ako dito sa labas. Sobra naman yung 5. Pagdalam ko 2. Saan pa pamilya ko? Wala pa si Inday na okay na. Importante dyan si Inday kasi Inday yung politiko eh. So, mabutit naman. So, anong pag-usapan natin? May pera kayo bigay? Kasi 10 Hong Kong dollars lang.
nagmakina og kitain dito. Sunod punta ko dito, magministro na ako. Kasi pagtapos ng usapan natin, give, dahil na. Well, ang problema natin sa Pilipinas ngayon, hindi na kasing bigat noon. You know, you'll have to be patient with government. It is not at all times maganda. Minsan ang gobyerno may kapalpakan. Ang akin lang, well of course, kasi from the outside na ako, na makikita ako na yung ganito, yung seldom na tinitignan ng tao, ng Kongreso, na masilip lang man kayo kung ano ang kailangan, not only dito sa Hong Kong, but all over the world, Filipinos who work there because they have to. So, ang akin, nagpapasalamat ako. Ang una-una, yung tulong ninyo sa economy ng bayan. At second, yung social order. Yung problema na yung mga anak natin makapag-aral ng gusto. Kaya naman ako nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko. Sa totoo lang, baka ang balita ko, may warrant daw ako po. Hindi, totoo. Yung sa drawing mo? ICC or something. Drawing mo? Matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan mo? Na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ay ewan ko kung ang tingin ng ako'y laro yung ganito na lang. O saan na ito? Assuming na totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higiin ko na lang sa inyo, tutak, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo, kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo, bas kayo, $5, $10, para
paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro eh. Akin bakit? Tumahimik pa ang bayan natin kung Pilipinas hold up dito, hold up. Wala nang ginawa ngayon. Tayo mga ayaw ng gulo, napipilitan tayo to confront evil because nandyan sa harap natin. Sino ba naman gustong pumatay? Putang inang yan. Bakit ako why would I waste my time? Binila, patayan si Duterte, lumalabas ng gabi, ganon. Also, sino ba naman gusto maging security guard? Na ang kinuha gulo. But, Yeah, mamaya na. guro sa trabaho, saka alam mo sa gabi, diyan rin lumalabas yung mga masasamang tao. Kasi bago. At diyan rin lumalabas yung nakakatakot na magandang babae sa buong bayan. Sino ba nakita ninyo maganda sa araw? Kita? Sa araw. Yung nagtatrabaho, patay ng basket, na mamalinggi. Pero pagkagabi, makita mo, lumalabas. Mga anghel, gising na. Ang mga demonyo putang inatulog na. Ano na tayo? Seriously now. Our country is not yet that well off. I'm very sorry na nakikita tayo dito at kayong napunta dito sa loob kasi sa labas mga Pilipino rin naghihintay doon. So, sino may-ari itong mahinang klase? Siguro contribute lang tayo. Gawa natin third floor for exclusive use. Para every Saturday makita-kita tayo. Maraming mag-uwi dyan, buntis na. Hindi yung mga dalaga. Mahirap kaya walang ano. Hindi ako mag-survive ng buhay na walang dito ba? Nandiyo ba asawa ko? Ganito yan. We were not really ordered, but maybe it was a form of an order. But ang dumating sa atin ay request from
the Hong Kong authorities that we avoid talking about politics. Ako lang naman akong no plans to talk about politics. It's too early. I will talk about it sa Pilipinas. Doon na lang kayo makinig. I'm not trying to na kayo you vote for I leave it up to you to decide for your own kung ano talaga ang mabuti para sa bayan. Pero kung ano kayo, if you have to listen to some advice, maybe you can consider the advice ng former president. An advice that is only good for the country. I am not talking about any candidate, but the interest of the Philippines. So, but meron akong mga kaibigan na nandito. Grupo kami dumating. I happen to promise my... Saan nga yung... Wala